kailangan nating sundin at gawin ang mga bagay na naayon o naukol sa Panginoon. Mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 20, sabi niya, Timoteo, pakaingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mausapang lumalapastangan sa Diyos at ang mapagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Diyan doon sa Timoteo may mga huwad na magtuturo, mga huwad na mga ngaral. Kaya sa ating buhay, kung mayroong magsupak-supak dira, mayroong mga taong taliwas ang kanilang baluktot, ang kanilang pangatwiran sa pagkilala sa ating Panginoon, huwag na tayong makipagtalo. Iwasan natin sila. Kailangan nating isipin yung ibinigay sa atin na karunungan ng Diyos. At huwag tayong magtanong, sabi, ay, di na, murag lahi, murag maayo man eh. Kasi minsan madadaya tayo mga kapatid. Kaya, huwag na tayong, alam na natin ang katotohanan. Alam na natin kung ano ang ating kaligtasan. Alam na natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan na pinangako ang Panginoon. Kaya, huwag na tayong makikinig sa mga taong bumabato na sila lang ang tama. No? Huwag na natin silang pakinggan. Ang ating pakinggan ay ang turo ng Diyos, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, doon, ito isang pakiusap sa mga mananampalataya. Na? Si Apostol Pablo, sabi niya, huwag ka na, sinabi niya si Timothy, huwag ka nang makipagtalo sa mga taong lumalapastangan sa Diyos. Huwag mo nang pansinin ang mga taong ganyan. Kasi may mga taong hindi naniniwala kay Jesucristo na Diyos. Kaya huwag na tayong makipagtalo para magpaliksahan, magbatuhan ng karunungan. Kasi ang Diyos ay batid niya kung anong tama at mali. Kaya yun po mga kapatid, the first thing sa ating binasa na ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong magagawin at magtatagumpay ka. Isang magandang talata ng Biblia na kung ating ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat na atong mga ginahimo, tayo magtatagumpay sa lahat na atong mga layunin sa kinabuhi. Layunin sa atong, kung sa mga ginayon na layunin, yung ating mga nais sa ating buhay. Mga gustong maabot. So, anong iingon na sa Ginoo? Magtatagumpay ka. Ako, ikaw, kapatid tayong lahat ay magtatagumpay. Dahil ito'y pangako ng Diyos. Kaya, sa mga bagay na ito, kailangan nating pakinggan ang pakiusap na ito, ang salita ng Panginoon. Pangalawang puntos, preparation to God. Ano ba yung pag tayo nag-prepare para sa Panginoon? The best ba ang ginagawa natin? Yung preparation natin, no? Sabi nga sa 1 Peter 3:15, igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya, kung may nagtatanong sa atin, ano ba yung niyo dyan, paniniwala nyo? Kaya kailangan mong masagot, kapatid. Ang paniniwala namin, pag ikaw mayroong pananampalataya, naligtas kami dahil sa aming pananampalataya. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo, ay nagkaroon kami ng kaligtasan. At ang kaligtasan niyan ay hindi namin ginawa, kundi ito'y ginawa ng Panginoon. Kaya walang sino mang magmalaki na gagawa ko ng mabuti para ako ay maligtas. No. Kailangan nimong tanggapin, magbalik loob sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan. Siya lamang gumawa ng kaligtasan. Kaya, sabi nga doon mga kapatid, yung preparation natin, igalang ninyo si Kristo. So, pag ginagalang natin ang Panginoon, anong ginagawa natin mga kapatid? Higit siya. Sa bawat sandali ng ating buhay, inuuna natin ang Diyos.
inuuna natin. Kaya minsan pag hindi natin siya nauna, hingi tayo ng tawad. Lord, patawad po. Sa araw na ito, hindi kita nauna. Dapat sa bawat gising natin, unahin natin si Lord. Magpasalamat sa Kanya. Lord, salamat. Dahil buhay pa ako. Mayroon pa akong buhay at lakas na taglay sa mga oras na ito. Ang buhay natin, kaya nga ang ating pagsasama mga kapatid sa mundo ito, temporary lamang po. Temporary lang ang ating pagsama-sama. Ang tunay nating pagsasama doon sa karyaan ng langit, doon sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo ang eternal na pagsasama. Dito temporary. Hindi natin alam, bukas, sa sunod na araw, wala na tayo. No? Wala na tayo. Andun na tayo sa piling ng Panginoon. Kailangan laging handa. At naniniwala po ako mga kapatid, pag tayo po ay nasa pana ni Lord, ang kaligtasan natin ay mananatili. At aangkinin natin yan, makakamta natin yan, the second coming of the Lord. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nagpa-practice tayo dito. Kaya lagi nating tandaan na maging handa tayo lagi. Kung paano ba, ano ba yung pananam, ano ba yung tinuturo yan sa inyo. No? Kailangan alam po natin yan. No? So, ano ba yung principle of